Hello mga Katden lovers and Katden followers! Narito na ang ilan sa pinaka-exciting news about Katden kung saan masaya or Mami Min nagbigay ng hudyat na masayang Pasko para sa Katden. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, una, syempre gusto kong kayong pasalamatan for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa lagi po ninyong panonood. And for today's video, pag-usapan natin ang ilan sa mga updates patungkol po sa box office gross. Worldwide box office gross ng Hello Love Again, dated last November 18, first update 670 and the rest 743, 930 million and 1.06 billion last November 23. So, ito po yung ilan sa mga yung 4 days na worldwide box office gross, at isa rin sa pinakamagandang nangyari ngayong araw, 400 million international gross across 4 markets as of November 25, 2024. Kahapon po, namely North America, Mid East, New Zealand, and Australia. Oh my, this is again first in Philippine cinema. Kat and Alden are phenomenal love team indeed. So ganito nga kapositibo ang ilan sa mga posts ng mga Katden admin sa Facebook, ano? Dahil first time, ito na naman Hello Records again. They got 400 millions, no? Sa international gross na kinita po nila. Ilang days pa lang po yan, at marami pa pong mga sinihan ngayon na hanggang ngayon international ay magkakaroon pa rin ng international screening. So talagang napakahirap na i-break yan, yung kanilang records na to, no? So yan nga, dahil diyan talagang kinocongratulate po sila ng buong Pilipinas, ng buong Philippine showbiz industry, maging ng kanilang mga network, dahil kakaiba talaga, yung magical talaga yung nangyari po sa Katden. Biruin po ninyo ha, talagang nilalampaso po ng Katden yung mga movies, no? Wala talagang makasarpas dun po sa history yung ginawa nila. So anyways, eto na, no? Dahil dyan syempre masaya ang dalawang mama, si Mama Ten at si Mama Min. Kasabay nga nito ay mukhang nagbigay din ng hudyat itong si Mama Min at si Mama Ten na mukhang magiging masaya ang Pasko ng Katden, dahil meron po palang ni-recommend itong si Mama Ten dito kay Mama Min, dahil sa isang post po kasi ni Daddy Bay patungkol po dun sa kanilang mansyon, kasi kamakailan lamang pagpasok po ng bare months sinindahan na ng nitong si Mr. Alden Richards ng kanyang si Daddy Bay dun sa kanilang mansyon sa Laguna, no? Talagang super ilaw talaga siya, talagang masasabi mong Pasko na. Ganito po kasi yearly ang ginagawa ng Polkerson Farm, talagang pinapailawan po nila yung buong bahay po nila na naguhudyat na talagang Pasko na. So dahil dito, syempre dahil bago yung mansyon ni Miss Catherine Bernardo, ay nakipag-usap po itong si Daddy Bay or nagkaroon po sila ng parang kinuha ni Mama Min yung idea na to dito po sa bahay ni Mr. Alden. So dahil dito is parang gusto niya na rin magpagawa, no? Gusto niya rin na kung ano man yung nakikita niya dun sa mansion nga nitong si Mr. Alden Richards ay nanghingi na rin siya ng favor dito kay Mama Ten para po makausap niya, at naglabas na rin po ng resibo. This is really a family thing. From 8 years of consistent sea lighting Tisoy House in Santa Rosa, Laguna, and now he will also light Kat's house. So ito po isa sa mga manifestasyon or hudyat na talagang meron ng common understanding ang dalawang pamilya. Biruin po ninyo, para po pumayag si Daddy Bay, 'di ba? At ang pamilya ni Alden Richards na gayahin yung concept na meron po ang Polkerson Farm. So binigay po nila yung information kung saan nila ipinagawa, at nag-post na rin po ito pong gumawa nito, yung parang company na naggumawa ng ganitong kaganda na lightning para sa kanilang mansion, ano. So it only shows na talagang magiging mas masaya ang kanilang Pasko dito this coming Christmas. Ngayon pa lang nakakakita na
tayo ng ng masayang dalawang pamilyang may reunion, ano. So ang wish nating lahat, sana nga magkaroon po sila ng get together, ang Polkerson fam at ang Bernardo fam, ano, kasi hindi naman imposibleng mangyari yon dahil nakita naman natin, 'di ba, yung connections po ng Polkerson at ng Bernardo fam. Ganon din ang mga kapatid ni Alden, ganon din naman yung mga kapatid ni Miss Catherine at ang kanyang mga magulang. Kaya naman mag-antay tayo ng napakagandang or napaka-positibong news about that. And for that, magbasa tayo ng inyong mga komento. Sabi ni Miss Maria Gina Alipio, papaanong hindi pumatok ang tambalang Sanden? Pag nagtabi ang dalawa, walang chemistry, walang kilig factor, mukha lang kasing mag-ate ang dating nila. Mukha kasi siyang mature at hindi naaayon sa aura ni Alden. Take note, magkasing edad pala halos sila ni Sanya at Kat, ha. Basta na iba sa Kat din, may kilig factor talaga. Totoo po yun. Marami po kasi talaga mga nagsasabi ng mga fans, ng mga netizen na parang mag-ate, mag-tsahin sila. Parang beya ang peg. Pero sa totoo lang, yun nga, magkaedad lang sila ni Miss Catherine. Kasi itong si Miss Sasanya kasi, may mga karakter po kasi siya sa mga teleserye na parang hindi na pambata, hindi na pang edad niya. Kaya parang nag-mature. Hindi lang po dun sa itsura niya, but of course, dun sa mga karakter na ginagampanan. Kaya tuloy, hindi sila nagfi-fit ni Alden. Ang mga Sanden fans lang talaga yung nagpupumilit na may chemistry silang dalawa. Sabi naman ni Miss Conchita, Miss Darred, salamat po. I agree, fair comment lang kayo kasi Kat din po ay global na. Di kailangan ng hula sa taong maniwala ng wagas sa Diyos, 'di ba? Huwag natin ipagkatiwala yung buhay natin sa mga manghuhula. Kaya nga from the word hula, which means walang katotohanan, which means lang yan, wild guess lang yan. Kumbaga parang dumidepende lang sila sa kung ano yung nababalitaan or nakikita nila. Kasi ako that is my stand. I cannot believe to those fortune tellers kasi yan po ay talagang maliwanag na hindi katanggap-tanggap sa Diyos yan. Sabi ni Miss Gloriosa Silvano, kung ako, solid Kat din, ako pero bakit magalit tayo kung magtatambal si Sanya and Alden kung gusto naman ni Alden na sila naman ni Sanya? Pabayaan natin si Sanya and Alden, tingnan natin kung kasing lakas ng Kat din ang kikita ng movie nila. Actually po, kung kay Alden Richards lang, hindi naman talaga niya nire-request or hindi po siya nangarap na parang gusto niya makasama si Sanya, 'di ba? Sabi ni Miss Annabel Garde, buti naman na wala ng project for Alden and Sanya, di naman talaga sila bagay kasi matured ang itsura niya pag itabi kay Alden. Unlike Catherine at Alden, ang ganda nilang tignan. Bagay na bagay. Tapos, kay David i-partner, ewan ko kung mag-click yan. Wag na i-partner sa iba si Alden, kay Catherine lang siya. At hindi rin yan paghihiwalayin ng mga network nila kasi ang lakas ng tandem nila, which is very very true, no? Kahit po nangangarap itong si Joshua, sabi niya gusto niya raw makatrabaho si Catherine. Depende po yun kay Catherine, diba? Sabi ni Miss Norma, Alden and Catherine forever na yan, walang papalit dahil bagay sila. Kung sa hula, hindi tayo maniniwala dyan. Tao lang yan, sila pareho sa atin. Ang Diyos lang ang may karapatan sa buhay natin, wala nang iba. So Alden and Kat, pakasal na kayo kaagad. Huwag niyong patagalin pa sa madaling panahon. Alden and Catherine, go go go. Ayan. So ito naman yung kanyang parang cheering, no, dito po sa Kat din. And sabi ni Miss Lorena Alay, wag talaga sirain si Alden at tiwala ni Kat sa kanya. Kasi iba si Kat, may isang salita si Kat. Kapag sinabi niya na wala ng second chance, wala na talaga yan. At pati sa movie, hindi na yan papayag pa na makapartner ang tao na nakit sa kanya. Kaya kung talagang mahal ni Alden si Kat, mag-iingat talaga sila sa mga kinikilos niya at sa mga ginagawa niya. Ito naman po ay friendly reminders galing kay Ma'am si Lorena Alay, which is true naman, diba? Should always be careful for all your decisions and sa lahat po ng mga gagawin niya. Kasi syempre, may Catherine Bernardo na talagang nandiyan na pinapasok na nga siya sa buhay ni Catherine. So, kailangan po is talaga mapatunayan niya that he deserved Catherine. Sabi pa niya, talaga lang ayaw naman magsama si Sanya at si Alden sa project kasi sobrang flirting niya. Baka siya lang ang sisira sa magandang samahan ng Kat din. Kung ang Kat din ay masisira ang samahan, wala na tayo kasi iba si Kat kapag ito ay may nakita ng hindi maganda kay Alden, aatras na to. Kasi iba si Kat, wala nang second chance kay Kat. Ayan, to naman yung kanyang sinabi.
Katulad ng sinabi ni Miss Catherine Bernardo doon po sa kanilang movie, I don't give second chance, diba? Although, as far as I remember, marami po siyang chances na binigay dun sa kanyang ex-partner pero parang sumobra na. Sabi ni Miss Norma, hanga ako kay Catherine, be professional. Siya, iba magmahal ng todo si Catherine pero wag lang saktan ang puso ni Catherine. Tignan ngayon si Daniel, parang nasiraan na ng bait dahil kay Kat. At sobrang pagsisisi ni Daniel ngayon. Si Kat, napaka-respectful, honest, stick to one, magmahal. Swerte si Alden, sana hindi sayangin ang pagmamahal ni Kat para masaya sila ni Alden at Catherine. Ayan. So, salamat Ma'am si Norma Kalunod sa inyo pong komento, which is very true. Katulad ng lagi natin sinasabi na talagang si Catherine kasi pag napaso, 'di ba, parang bigla na lang talaga at all strangers na. Yun ang sinabi niya. Sabi po ni Miss Feline Pelongo, kung talagang mahal niya si Catherine, iwas na lang siya sa lalo sa mga girls. Inaakit siya. Besides, dami pa project. And sabi ni Rogel Modo, Sanya, nakasama mo lang si Alden, nagpantasya ka na. Ngayon ayaw ka nang makasama kasi may Kat din na malakas pa. Yan. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Which is, alam niyo po ba na one time nasabi po sa kanya, nasabi kay Sanya na parang nalilink siya at tontuwa naman siya doon. Sabi ni Ma'am si Marisa, Sanya, huwag mo nang ipilit itong sarili mo kay Alden. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo kay Alden, ha. Huwag kang mag-aayaw sangyan dahil si Alden at Kat nagmamahal. Basta kami Alden at Kat, laban kayo palagi. Alden at Kat sa pagsubok na dumadating. God bless you, Alden and Kat. Ayan. Thank you, Ma'am si Marisa Roque, sa inyo pong komento. And salamat din po sa inyong mga reaksyon patungkol sa ating updates. Si Ma'am Shikati naman, ito naman ang sabi niya, congrats sir, phenomenal cut din, superb talaga ang HLA. God bless and more blessings to come. Pampagulo lang yung Sanya at Daniel. Bakit di nilang silang gawing love team, diba? Suggestion lang po. Alam mo, magandang suggestion yan. Hindi ko lang alam kung may support. Bagay, may kanya-kanya naman silang fandom. And I don't know kung magkiklik po yan. Kasi parang, hindi ko alam kung papayag si Daniel. Kasi parang sinabi ni Daniel na mas pina-priority niya daw yung project na solo era kaysa magkaroon siya ng love team, no? Sabi ni Cora Weaver, that's exactly what happened. GMA should not gamble another project for Sanya and Alden. It's losing game. They rather invest on Kat Den tandem again since it's already proven. More collaborative projects on Kat Den duo. Tama naman, di ba? Kasi that's a business. Pagpapartnerin mo pa rin ba? Or pag parang bibigyan mo pa rin ba ng project tong mga to na kahit alam mo na hindi naman talaga nagkiklik at wala naman talagang supporters ang Sanden. Sabi ni Ma'am si Norma, dapat lang hindi na magsama ang Sanya at Alden para iwas sa Kat Den fans basher. Dahil si Sanya, mga akit kay Alden, hindi formal ang ginawa niya, masaktan si Catherine. Wag na lang Sanden, sa ibang love team na lang si Sanya, wag kay Alden. Kaya nga po alam nyo, pati po yung mga fans po ng ni David Licauco at saka ni Miss Barbie Forteza, naiimbyer na kay Sanya. Actually, hindi naman kayo talaga kailangan maimbyer na sa kanya kasi they are just doing her job. No? So, at ang good news doon is wala talagang project na nakaamba between Sanya and Alden Richards. So, that's clear. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!